Imbis na magmaneho pa uwi sa probinsya ng Pangasinan, pinili na lang ni Rose na sumakay ng bus ngayong Semana Santa. Sa ganitong paraan daw kasi makakatipid siya. Okay lang naman po. Wala pa naman pong pila. Wala pa Kaya naman opo, mga gabi na po. Nakapila na po kayo dito? Yes. Nakipagsiksikan rin sa mahabang pila ang pamilya ni Arlene makauwi lang sa Bangged Abra. Sana. Para makauwi ng mabilis. Ilan lamang sila sa mga matyagang pumila sa terminal ng bus sa Baguio City, makauwi lang sa kanilang probinsya. Ang ilang bus companies nagulat dahil kabaliktaran daw ito sa kanilang inaasahan. Kaya ang ilang bus companies pinaghandaan na rin ito. Ang kumpanyang ito na dati 40% lang ang kanilang unit na binabiyahe, ngayon ay balik normal muli ang bilang ng mga unit nilang bumabiyahe. Friday pa lamang po hanggang kagabi, pila na po talaga kami sa aming mga biyaheng Pangasinan. Kahit po yung Manila Pasay namin Cubao, nagbawas po kami ng biyahe. Yung sa Manila, lahat po ng ruta. Ngayon po, nung start ng 27, kompleto po lahat ng bus namin. Karamihan sa mga pasaherong magsisiuwian ay biyaheng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan at Abra. Dinagsana ng mga biyahero ang ilang mga bus terminal dito sa Governor Park Road, Baguio City para umuwi sa kanilang mga probinsya at gunitain ang Semana Santa. At ayon sa mga nakausap naming mga biyahero, mas pipiliin na lang daw nilang mag-commute kaysa gamitin ang kanilang mga sasakyan para makatipid sa gasolina dahil patuloy pa rin na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Samantala, nagsagawa naman ngayong araw, April 1, ang PIDEA, DOTR at HPG car ng Oplan Haraba sa tatlong pampublikong terminal sa Baguio City. Dito 80 mga driver at konduktor ng bus, taxi at UB Express drivers ang sumailalim sa random drug testing. Wala naman sa mga ito ang nagpositibo sa illegal na droga. Ininspeksyon naman ng HPG at DOTR ang mga pampasaherong sasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Angel Arquero, RNG News.